buntag sa atong tanan mga igsoon. So nalipay nid ako nga na si John o si Shine, tao ba daw? So sa paybag ko. Ila-ila na taon niya. Okay, so welcome to City Grace Church. Hindi sa Armans. And of course, we thank God sa Armans Restaurant na nag-allow ta magagamit ng inyong lugar. Salamat kayo sa Ginoo nga nakita ng bugta. So karon mapadayon ta sa atong pagtuon o pagkumalan sa pulong sa Ginoo. We are in Book 3, the Holy Spirit. And we are still on lesson 2, part 3 of 4. No? Kaya gusto nato nga ang mga anak sa Ginoo, kanang pamilya rin nato pag-ayo, mahimod na part sa atong system kung sa ang ministry sa Holy Spirit. No? Speaking of holy forever, dito sa nakita ni Prophet Isaiah na itagaan si Prophet Isaiah opportunity nga makita niya kung sa ang kahintang sa Diyos dito sa langit. Nakita niya nga doon ay mga kerubin dito. Ang ilang yung trabaho for the rest ng kinabuhi is to honor and praise and worship God, singing holy, holy forever. No, hindi ba mo kupuyin magkanta ginana? Sige lang na tayo mga mindset, mga usap. Ang atong mindset mo karon grabe pa ka tawhanon. Pero speaking of holy, the word holy, when you think of holy, para pasabta nato, think about your toothbrush, no? Diba? Nasibutan nato na itong miyagi. So ang imong toothbrush, hindi mo na i-share sa uban. Kaya po. Ang imong toothbrush, holy yun na, para na yun sa imo. So when that holy, thank you. Meaning is, ang glory, ang holiness sa Ginoo, iya na yun na, and in order for us to live the holy life, meaning exclusive na yun para sa Ginoo, muna ang meaning sa holy, no? Living the holy life for God. So, in the past 2 Sundays, atong naatubag ang pangutana, why did the Holy Spirit come? No? So, ang tubag doon ay EBCDFG, to empower us, to transform us, to fulfill God's promise, to help us, to teach us, to guide us, and to glorify Christ. In the next 2 Sundays sa karon o sa next Sunday, ato na pong tumagon ang pangutana, what? The other why? Karon, what? What are the works of the Holy Spirit? No? So, kinahanglan mahimo kitang aware kay ang uban niya mga group, mga Christians, mga charismatic, no, barang na ka-grupo na gitawag na mga dispensationalist o mga charismatic. No? Pag may kita mga dispensationalist, mga niya katong mga Baptist groups, katong mga Hilumon, katong isa mga Nibuhon. So, ito yung po na sa Ginoo nga naan ang duha. Kaya kining isa ka grupo, paki-word of God, pero dili kay sila aware sa Holy Spirit. Kini isa po yung grupo, paki-Holy Spirit kayo, pero wala kayo word. Muna nga, di tama ito sa Islam, dili ta sa tunga-tunga. Kaya kung masobra na punta ka word, wala yung Holy Spirit, marami na kang mga intellectual kayo. Mga judgmental na po, mga critical. Kung grabe na po ka, feeler kayo, Holy Spirit na kayo, mahimong fanatic. So, dili ito sa in-between. Truth and the Holy Spirit. The Word of God and the Holy Spirit. So, let's pray, Father God, sa among pamalandong sa imong pulong, we pray nga masabtan din namo sa masalon pa kung sa ang among role, kung sa among responsibility as we lead the leading as led by the Holy Spirit. Teach us, O God, to understand more and help us na ma-experience na mo daily kung sa ang imong kaubuton sa among kinabuhi, kung sa ang Holy Spirit imong gihatag ka namo sa dahil tugan. Teach me, O God, what to speak and what not to speak. You bless your people, O God. Hindi mo yung among prayer in Jesus' name. Amen. So let's go. What are the works of the Holy Spirit? So ang tutubagon karon ka ng
A, B, C, D lang. No? Okay. Ha? A, B, C, D. No. Kanang E, F, G, H, next na po na. Okay? Kaya kung tiwaso na ito na, ako na nagalauna. Okay. So, let's go. Number 1. What are the works of the Holy Spirit? Letter A, the first one is, He convicts us. No, convict. So, John 16:8, nagsulti ang puno sa Ginoo. And he, ang nagsultihan niya ang Ginoo sa Kristo, giinan niya ang mga disciples, and when he comes, will convict the world regarding sin and righteousness and judgment. Okay, muna ang number 1 yung trabaho sa Holy Spirit. He will convict. Saan nang convict? Sa Bisaya, kung maabot na siya, dili sa kalibutan, pailhon. No? Convict or pailhon, pasabton. Ipaamgo. Di ba? Kasabot mo ang pulong amgo, convict na sa English. Okay. Ipaamgo, ipailhon niya ang mga tao na sila mga makasasala. Okay? Ang mga tao, ang natural niya mga tao, hindi sila maangkon, hindi sila makasasala. Can you imagine ang Congress? Ina yung initan si Inday sa 125 million ni confidential fund. Pero dili nila makita ang trilyon nga malamalitan na kwarta. So diyan yung makita kung sa ka inanagaw, nabutaan din ang mga tao. Di ba? Inanabutan no? Apti kaya tamangita og sayop sa uban, pero di ka kita sa atong sayop. That's why we need the Holy Spirit to convict us. So muna ang meaning sa convict. Are you a convict? No. Ang convict guys could be a verb and a noun. Ano sa mahimong verb? To convict means to prove or officially announce a finding that a criminal defendant is guilty of a criminal offense after a trial. So, di ba, ang proseso sa atong gobyerno, kung ikaw pasaka ang kaso, may lang ang kaso, tapos na ka sa polis, ipriso, dili tungod kay kriminal lang ka. Ipriso lang ka para di nakamusibat, kaya tubangon nimo ang pasaka. Tapos doon ay trial mo itabo. Doon ay mo prosecute, doon ay mo defend. No? Kung mapapatudan nga wa kay sala, ang tawag sa imo sa Bible justified or acquitted. Pero pag napamatud-an nga sad-an ka, ang tawag sa imo na-convict ka, napamatud-an, na-convict ka, kaya napamatud-an nga sad-an ka. So ang tao nga na-convicted, ang tawag sa iya, now na dahil convict na siya. Okay? So kung napamatud-an ka, nasaipan, ang process sa pagpamatud nga nasaipan ka, na-convict. Once na na-convict na ka, convict na ang tawag sa imo. A convict is an individual who has been found guilty of a criminal offense following trial. So, kinsa man sa mga Bible, di na po ba istorya tanan, pero isa-isaw na to. Ang pinakauna nga example sa Old Testament nga na-convict o convicted si King David. Diba? Sa istorya ni King David. Si King David, panahon sa gira, imbis nga magira, wala siya nakigira. Nag-relax siya, nakita niya ito sa kababae na naligo. Diba? Kasi pangalan sa babae na naligo? Si Bathsheba. Una si Bath. Si Bathsheba. Si Babe? Si Babe. Bathsheba. Naligo ng babae. So mo to yung ikuha, niya siyempre kaya hari, di man mabalibaran, nagkaroon sila relationship, naburos ng babae. Niya iyon niya David, itong babae, kuntis ko. Tsaka din ang dapat, babal sa kuwan na, ipahuli mo ba na? Kaya ba na, huwag ka nagigipon sa iyan, kasi di ka mahuli, hapatin siyang pasangilan, ipapatay. Mo to nga, what may aware, naghimo sa binuang, pero si David, di siya aware na naghimo siya binuang. Diba? Kamantay mo ha? Basta naghimo ta sa atong sala nga favorite nato, di kita kabalo nga sala. Di kita kabalo. Mo to gipadalaan siya og prophet mo sinitan. No? So niya na sinitan. Ayun si David. Oh, naarigi ka manuga, say tuyo. Siya na pa i-share sa imo haring David. Doon ay usa ka taong pobre nga usa ra gyud ang iyang karnero. Katong yung karnero palangga niya. Uban niya sa pagkaon, uban pa niya katulog. Yan yung palangga. Na doon na siya siling na dato tayo,
kadaghan kayo karniro. Kunya katong tao kadato kay dahang kay karniro, niabot ang mga panahon na bisita. Pag-abot sa mga bisita, instead nga mag-iyaw sa karniro, ipakaon sa mga bisita, giilog niya ang karniro atong usa ka tawo nga pobre nga usaray karniro, giilog, giihaw og mga ipakaon sa mga bisita. So na siya nabil action sa kasuko, si India. Suman hari kung sa may buhaton niya atong tawo nga dato mag-ilogan niya karniro atong tawo nga pobre. India siya nabil. Mamatay ng tohala. So siya, patyo na! No? So siya, inasmitan. Ikaw tong tawhana. Unsa? Unsa? Ako din itong tawhana. O, dito. Na-convict siya. Di ba? After his adultery and murder, the Spirit worked through the prophet Nathan to convict him, leading to his Psalm 51. Against siya, I have sinned against you. Against you, you only have I sinned. Masay nakanindot ni Haring David. Kaya si Haring David sa diyang nakasala siya. Wala daghang explanation. Dili para sa ato nga, kuan man good. Kung wa pa sa nagligo-ligo, ay masay. Ay, pag ikaw gani sa like David, kung din yung pasero ako Lord. Diba? Muna siya. Ikaw mo na ito. Si Isaiah. Diba? Si Isaiah na prophet usa ka buhutan ng propeta. Walay record. Mayang iyang good moral, diba? Mayang good moral, diba? Why problema? Buhutan kay Isaiah, probably si prophet Isaiah, proud na sa iyang pagkapropeta kay man of God siya. Di lang sa prophet, major prophet pa yun siya. Niya karon kaya kita na sa opportunity nga nakita niya ang hulinis sa Ginoo. Pagkakita niya sa Holy God, nisinggit siya ngayon siya, woe is for me. Woe is me. Allowed ako. Manong nisuti man siya ato ba? Kaya na-realize ni Isaiah na luyo sa iyang pagkabuhutan at tubangan dahil sa Diyos, pero ikugawa dahil niya. Yan ang exo. Ako may putang ikaw pasigarbo sa inyong kinabuhi karon. O di ba nagtuo ka, magwapo kayo ka? Makita niyo ang Ginoo, mahulog ka. No? Mahulog ka. Nagtuo ka, magpaliti niyo mo kabuhutan. Yung sa'yo, nagtuo ba ita nga? Hindi pa ko para sa anong uban. Right, no? Almost perfect. Almost perfect. O, di ko pareha sa uban, no? So, natin one time ang topic about love. So, if you rate yourself from 1 to 10, how loving are you? Diyan nga, di ko makaiwang yatin, pero almost 10 na yun. Right, no? So, pero sa Isaiah, pakakita niya sa holiness of God. Yun siya nga, Lord, naulaw siya. Kaya ang kabalaan sa Diyos. No? Kung si Prophet Isaiah, balaan na kaya siya, pero pagkagit niya sa holiness sa Ginoo, pero tingulawag niya. Na-convicted si Isaiah. Sa Pentecost, katong mga Israelites, ipatay nila ang Ginoo, giingnan sila. Katong Jesucristo nga inyong ipatay, moto ang Mesiyas na manluluwas. So, niana mga Israelites, yung battery, they were cut to the heart. No, nakatira nasakitan sila o nasamtan sa kasing-kasing, na-realize sila na, uy, mali na ito itong gihimo. So, nangutan na sila. What they must do, leading to the repentance and baptism. Okay. The Philippian jailer. Sa may story sa Philippian jailer. Sa pagkapreso ni Apostol Pablo o ni Silas, nasabtan sa warden nga Philippian nga si Pablo si Silas na preso tungod kay giakusahan sila. Kaya nagwali sila o manluluwas na namatay sa krus ng lubong ng banal. Nya karon katong pagkapreso na nila, siyempre katong warden, tong jailer, aware na sa kung sa hinungdan ng preso si Pablo. Nya si Silas o si Pablo, bisag na preso na sila, wala sila nagpagulbul, wala sila nagreklamo, nag-worship naman sila sa Ginoo. Wala pa mo namin mga problema. Instead, yan yung nag-ibagulbul. I-praise and worship na lang ninyo sa Ginoo. Amen. Praise and worship na lang. Mao gyud ang ibuhaton nato. No? Kaya itong one time dito mi sa Mitsayap. Naglimpyo mi aircon sa Mitsayap diyan. Yeah. Naman mi limpyo sa BPI, alas 10 na. Munta na itong guardia, asa kayo mamuli boss, uli mig dabo. Alam mo, agi ra ba mo pikit? Itong panahon na giwarkan ko, nagpikit. So sila nang
nasa pikit, hadlo ka man diha kay na mga hijack. Parahon mo diha kung naka-uniforme ka today, ay ito pangayuan mo kwarta, ilugod yung sakyanan. So nakuyawan ko eh, first car ba na mo to? No, first car mo, tika mga aros ko. So, wala kayo ko, karap pa, ano na ko eh. Habit, doon naman sa FT ang akong gasolina. Habit ko atong na ay, anong, kok bitaw ng mga kuwan, tubilanan. So ano to, sir, saan pala kayo papunta sir? Pauwi kami ng Davao. Ako sir, dadaan pala kayo ng pikit, delikado dyan. Di, siyempre, gawa na nag-story, sa mga kulbaan. Sir, ang gawin mo lang sir, pag nakita mo na yung parang bintang ba yan, ay, awin na, hilltop ba yun, o basta na pag nakita mo na yung na-sign, paspasan mo yung takbo. Kasi baka may magharap tapos babay kumara, tuloy-tuloy ka lang. Kaya kuhan, ano tawag doon? Ay, baka mahedya ka. Sa motor ko yun, motor pala, pag-drive na ako, kita na yun ako kung signboard nga, hilltop at siguro to. Kaya mo naman ang interest pa doon sa pikit. Tama ka na kung tama ang gasolina. Isa kung sa tabag kung sagad na sa sintar, may ibang dahil. Ate ba? Moto, nikanta na lang yung ko, person worship. Yan, kabalo pa sa kikanta na ko, Pastor Ronil, How Great Thou Art. Oh Lord my God. So nakita na ko na kung siya sila nakanta ko, How Great Thou Art. Himnal gila, ikaw din ko person worship. Siyempre, kayo mo, may ako namataan. Samtang nagkanta ko o ka ng praise and worship sa Ginoo. Nang nasa hiling. Muna pag di na mo kasabot sa inyong mga problema, sama sa gihimo ni Pablo o ni Silas. Di mo kasabot, no? Si mama sa una, sama, nabay ni Hara sa mga wala. Istorya na ko niya pagkaman. Si mama, itong bago pa silang minyo ni Papa, di ba itong among lugar sa Sugong, itong bukid man na. Nag-istorya din ng mga tao diyan, tawan na ng lugar, kaya na ako na yung magtumbang ang kahoy. Kaya what time din, bago silang minyo, dito lang po yung si mama sa bayan. Suko kay sa mama kay alas 10 na wapa ko, si Papa niya, ako ba yung kurente. Nadunggan mo daw yung dako ng lawan. Kung nakita mo tumba bitaw ang kahoy. Gusto kaya pagkatumba, diba? Kung siya katuyang buron, sige sa. May kahoy yung nadungkita, pero namin natumba. Pero nung ba niya, tawaan na itong lugar, di ba kanang tawaan may terman, ano, kanang mga dili ko na to. Sa kahadlok ni mama, gaya lang siya. Sorry ka. Wapo di uli ang bana, kami na kayo gaya man niya. Kita sa gimnal, kanta siya o katong Wind Peace Like a River. Tulo man na kantahan. Katong, Bisaya. Bisan kung tintalon ako ni Satanas. Yan mo, kanta na siya. It is well. Bisaya na. Pagkakuti Papa, kahila si mama kanta. Maayos sa lalagayuan ka sa ukalan. Rosa ka! Lugay kayo ka niyaman! Pero saan nakakanta siya sa himnal? Kuhan siya, nakabaton siya ka ng courage. Pero wala nilabot sa conviction ha. Pagkanta nila, nilog. Pagguba ang mga pader. Ya mga sa una de panahon pag doon ikaw jailer ka niya makasibat ang mga pineriso. Maghikog ang mga wardin kay sila may patyon pag makasibat ang mga pineriso. So maghikog na katong wardin. Ay dito kung maghanap ng sundang. Isigit si Pablo. Ayaw! Naarami diri wa may nanagan. Si Pablo, relax lang. Muto niya din ang wardin. Sirs, what must we do I do to be saved? So manong tanong, sa'yo buhaton ako aron maluwas ko. Moto nito bag si Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So makita natin mga igsoon na ang mga tao makatungog na sila sa gospel, makatungog na sila sa Word of God. Pero hanto din sila i-convict sa Holy Spirit. Hindi na sila kasabot. Muna sa atong pag-evangelize, di ba mag-share ka gospel? Relax lang, mag-share lang ka, kung di mo to ay kasuko. No? Tama itong diba itong usap ka ba yung student, yan nag-share sa gospel, ma'am, naami diri kayo mag-share sa gospel. Share na, naami may relihiyon. Di kasama niya, ikaw pa yung Andre, ikaw pa yung masuko. No? Hindi lang ka masuko. Mag-share lang ka, hayaan natin ang Holy Spirit mo convict sa tao. Pag mo convict na ang Holy Spirit, ang tao na mo decide kung mutuo siya dili. Pag di sa mutuo, di sa magmahal pag ilabay na siya sa impyerno. And then, ang last two,
si Pedro ug si Judas, di ba? Kung sa may saan ni Pedro, siya ba, Lord, kung na magkuha sa imong kinabuhi, buhagi siya sila sa kuha. Diinan siya sa Ginoo. Pedro, sultihan ta ka sa di pa mutugtugaw ko manok, katulo na ko nimo i-deny. So ano po? Sa deny, di ko mo deny. No? Patay kung patay, no? Pero kato nadakpan na ang Ginoo, kita ni Pedro gikulatan na, gilaparo, giluwaan, gilatigo ang Ginoo. Sakit man eh. Muto niya na itong mobile. Di ba uban ang wato niya? Shut up! Wala sa Bible. So, mahigod niya, okay lang niya. Di ba? Katuloy niya ginay. Niya. Pag niya katuloy tutugaw ang manok. Di ba sa movie na Passion of the Christ, pag tutugaw sa manok, nilingi si Jesus, nagkaituloy sila ni Pedro. Na-convicted si Pedro, mutong may ilang sila. Okay? So, ang pamutana, bringing it home. Diba? Nakaduhog naman mo Bible study, no? Nakaduhog na mo wali, nakabasa na mo mga devotionals, nakabasa mo mga Bible verses. Lately, kung sa man ang butang nga gina-convict sa inyo sa Ginoo karon. Doon na ba? Muna nga ganahan ko anang hindi makita. What is the Lord is teaching you lately? Kung sa may ginatudlo o gina-convict sa inyo lately. Dapat doon na inanat. Because that is the work of the Holy Spirit. Ito ang isugutan niya sa atong pero. Number 2. B. He regenerates us. Masama na regenerates. But when the kindness of God our Savior, sa Titus 3:4-5, and His love for mankind appeared, He saved us not on the basis of deeds which we did in righteousness. Okay? So, kung maghimo ta og matarong na siya. Pero dili na din ang basihan anong luwason taniya. Kung sa basis nga luwason taniya, in accordance with His mercy. So, kung magbinutan ta, mahay na, di ba? Ang mga tao magbinutan sila, magtuman ta sa mga kasubuan, magsimba ta, magbinutan ta, maghimo ta matarong. Nindot na siya. Pero dili na yung basihan sa tawanin sa imong kaluwasan. Kaya kana imong pagkamatarong, layo na kaya sa standard sa Ginoo. Okay? So sama tong gi-share na ko. Nga sa amo ang eskwelahan sa una sa Sanak, sa Agusan. Kami sa among sa intramurals, kami mo champion sa sipak takraw. So feeling yun ako ato jo, maayong kaya ko. Pero sa diyan gidala namin dito sa provincial meet. Ikaw ko naman mga pabraan na ko sa ana provincial meet petaw na. First round ang kalaban namo national player na kalaro sa palarong pamansa. Kabalo ka pila score first round first half 13-0. Kami ang 0. Change score 13-0 gyapon. Sila may 13. Okay. So, say magtuon na ta okay na kay ta. Until nga ma-test. Di ba? Oh, muna siya. Nagtuo ta mamaya na kitang binuhatan, pero nagsulti ang Bible not of the basis is not the deeds which we did in righteousness. Kung say basis, accordance with His mercy by the washing of regeneration. So ang hinungdan na kita na born again, na himong anak sa Ginoo, na regenerate or na born again because of His mercy. Diba? Kitang tanan dinhi, wag gyud ka pasigarbo sa atong mama. No? Naano kay bata diri nga niingon nga, "Muwa pa ko niyo panganak, di mo maingon ani." Ayaw gyud tawo, no? Kaya nga naman, kung wala pa tungod sa imong mama, way labot papa mama ra. Kasi sila kami nahingkamot kami, alalay ra kami. No? Kung di pa tungod sa inyong mama, wala. Ang inyong mama mo nag-anto sa inyo for 9 months. Kung naglibot, kung nagputong sa inyo. Actually, pagputong sa inyong mama, ako may katabang. Sirong ko na ano. Balik. Balik. Okay? Ang inyong mama mo nag-antos. Muna ang sanggol, ang bili, wag na ikaw kasi garbo. No? Ang
ang mama gyud ang kanang sa iyo gyud ang credit. Okay na ng mga anak pero magbilang pastilan. Mo tong first time si nagpati si Jingjing ang Karis dito mi sa ospital. Dahil matong midway isog. Sige kunin ko diha day. Pindo. Sige kunin ko na dugay na mo sa bata. Moto ikaw ba na? Tabang, ikaw rin hinungdan na eh. Abang mo rin, music. Kapuy lagi, mga kapoy tayo. So, muna siya. Pero loy tayo ang maninahan. Muna ka mong mga anak mo. Itagdanan mga anak. Magintay ka pa si Garbo. Kaya gipanganak taaning kalibutan na kaya atong mama may nagsakripisyo sa ato. Amo na nga, dapat lang ang tibok bulan puros Mother's Day. No? Di lang tamay boss mga men nga kuan. Di ba Father's Day kas alam no? Pero mga women halos na lang ano ilaha. Sige. Ngano nabot man ta dito? Because in biblical context, sa daw, regeneration refers to the supernatural work of the Holy Spirit, where a spiritually dead person is granted new spiritual life. So, ang usa ka tawo makasala kung sulti sa Episodus 1. Kamo meaning kita sa una sa buwan katamito umidawat kay Jesus inyo pa ni Pablo. Kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. Mga patay ta atubangan sa Dios. So when we believe in Jesus Christ our Lord and Savior, the Holy Spirit regenerated us. Na born again kita. No? So manang it is often described as being born again or born from above. Okay? So muna nga doon na changes sa una napakasakyan sa iyong mama ang imong environment dito rin gobyerno sa sa mama for 9 months. Pero paggawas na nimo mausap na ang environment. So sa may sunod, now what? So pagtuo nimo kang Jesus, di ba yung John 1:12 sa diyan ang tanan ni mituo kang tanan nga mi dawat kaniya ug tanan mituo sa iyang ngalan kanila gitagaan sila sa katungod ni mahimong mga anak sa Dios. Upon believing and receiving Christ, nahimo kitang mga anak sa Dios. Mo nang gitawag na born again. Kung sa may result ni Ana, mo ni doon ay shift sa inner desires and priorities. Mo ni ang top 3. Mausap na magkaroon na pagitawag na hunger for God. Di ba ang bata pagpagawa sa bata mangayod siya kung sa iyang payon. Dili siya musuti gatas. Lain mo kayo ka ng buna, lain mo kayo. Hindi pa na siya makasulti anak pa. Muna siya, ang bata puro kina no? So ang mama na yung takan, gatas ni. Uy, bani siya nakaihi. Kuya kaya mga mama kaya makatag na sila no? Kasi meaning hawa na pa kaya harapan ka. So, ang mga bata, mga yung gatas, no? Tapos, mausap na niyang passion. Muna nga, sa una, sa wala pa kami dawat ng Jesus, sa atong passion, kalibutanon, karon mausap na siya, mahimo langit nun. Mausap na ang atong interest, no? Doon na natin panlantaw sa eternity. Diba? Ako, saya ka nang sa di pa ko matulog ka ng gabi, sa di ko matulog, saya nauna ko malandong ko. Kung saan yung kahano kung labi na kinakabalita ako gabi nga nagpalupan na daw ang Iran o 4,000 miles na missile nga nakaabot na sa Europe. Ang Iran ba o Pilipinas, mga 4,000 miles po na? More or less. More or less. So, muna karon muna ko, what if kung mapildi ng Israel? Okay, ano magod? Once nga ang Israel mapildi, muna na probably ang sign nga wala na siya kanang gisalikuan na sila sa Ginoo, musugod na ang tribulation. Kung hapit na ang tribulation, kung tama ang atong theology nga pre-trib, kasama mo ang pre-trib, nasa dili pa mo abot sa Antichrist, mag-rapture sa una. Katong mga tanan nga may dawat ug mituog ang Jesus, dalon ikuhawon sa daan, dalon sa langit,
ay sa mo gawa si Antichrist. Kung pre-trib, ikaw sa pre-tribulation, Yes. ang rapture. Now what if kung mid-trib, Ay. meaning in between sa tribulation, meaning maapna pa nato sa Antichrist. Di okay ra. Peace pa. Oh, ang kuya kung post. Kaya pero na, pre, mid, kung post na. Compose. Pero sa tuwa, ang ginatulo sa tuwa, pre yun. Na what if kung post? Polos. Anong, Bahagi sa bahagi ito sa tribulation nga di ka kapalit, di ka ka-hospital, dili ka kabay-ansel, kung wala kay 666. Oh, literal na siyang 666, dili lang katong barcode, di na QR code. 666 yun na, nakapasa na sa revelation. Ang uban na kuhan man na sa pastor, barcode man na. Apunta, tanaw lang na ano dito, no? So, muna nga, I don't know, ang atong stand sa TCM is free, no? Pero mabala na po, no? Free, meet, o post. Di tama kasi balo, asa yun. Pero ang importante kaya siguro yun na to. Gidawat naman mo si Jesus ng imong Lord and Savior. Kaya bisan pag free na, muwa ka kadawat, di ka maapit sa rapture. Muna eternal perspective. Kunya kung nilawat na ka, gusto ba nga ikaw lang? Di ba ni mo kapili mong mama papa, mga igsoon, mga silingan, mga parinti? Dapat makabalog yun sila. Muna in the coming Sundays, tuluan ta mo kung saan pag-share sa gospel. No? Gusto mo anak? Yes. Kabalog mo kung saan pag-share sa gospel, no? Okay, dapat magtuon yun ta kung saan. Okay, di ba ang ginatulo na to, ang pangutana sa inyong mga parinti, what if kung mamatay ka karon? Di ba? So na ako gituluan na ng people sa una, inaan ko pong tanong, kung mamatay ka karon, sure ba ka maatog lang? Kung tanong lang yung tapat, di ba? Kung mamatay ka karon, sure na ka maatog lang. Mamatay ka na. So, sa Okay. Tapos, sensitivity to sin and faster repentance. Kung abort na ginaka, may mo na ka sa Ginoo. Doon na kayo gitawag na spiritual awareness. You become more sensitive to small sins like pride, that's mental thoughts, or gossip that you previously ignored. Eh nga naman, nga nung mahimo na kang sensitive, di ba? Kay when you become, sadyang naborn na ginaka, the more you study the Bible, you are like seeing a mirror and getting nearer to the mirror. Diba paglayo ka sa samin, di ba? Pagkatay mo na yung mga samin nung gwapo ta, ako yung samin hindi na gwapo. No? Itong samin sa Union Bank, unahan na to. Ibili ko gwapo. Pero ang samin sa NCCC, gwapo ko, naganahan ko dito mga sambay. Ayan. Pero pag mutanaw ka sa samin, paglayo ka, makita nimo imurang mga kagwapo, mga gwapa. Pero damuro mo muduol ka, mabantay mo, uy, nakay ko'y pimpol. Ayan. Uy, na ako'y dahil ko problema makita. Inana po, the more you draw nearer to God, mas mabantayan mo ang imo mga kasaypanan. Diba? Ano naman ka nga? Sa una, tumapa ko ng alagad sa Ginoo, ano ko sala? Pero kung nangalagad ako, naghanap ko sala. Siyempre, kinagpadoon naman ka sa amin sa kamatuoran. Diba? Muna ay mo ka-discourage. Hindi mo ma-discourage kung daghan mong makita ang apan. Huwag na dapat, dili ang apan sa uban. Sa una, tumapa ko ng alagad sa Ginoo. Di man kayo makasasala akong tapat, pero daghan man sila sala. Dili, di mo ka kalingon, no? Ay, dapat kayo ang uban, no? Okay. So, muna ang may tabo. So, ang pangutana, unya, unsa ang kabaguhan sa imong mindset, kalabutan sa Word of God, napasit ba nimo ang itudlo ni ini? Diba? So, nakapakit ka-share sa imong kauban nga, nindo to siya mga verse kay gikuan ko gikorek ko ato na encourage ko ato na bless ko ato yun diri apan niabot ang panahon na gipakita sa Dios nga ato magluwas ang iyang kaayo ug mga nato giluwas niya kita dili tungod sa ato maayong binuhatan kundi dili tungod sa kaluoy kanato gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo na nagbugas kanato ug mo sa sumpay naghatag og bag-o nga kinabuhi. So ang tinuod nga na born again naagyo'y kabaguhan sa kinabuhi. No? Ngano ang bata muhilak man. Ngano na may uha. Kaya na may napanganak.
Kung way na panganak, wag yun ilang. Amen? So kung nahimot ang anak sa Ginoo, makita yun ang kabaguhan. Okay. And then letter C, He, everybody? He baptizes us. No. Gibautismuhan ta. Gibautismo ta, dili gibautismo, gibautismo ta. So sa iyo diya sa 1 Corinthians 13. Sige, ato na nga nagbasa. Kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin. Ug ang kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas. Maingon man usab nga anak si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o Kristiyanon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas. O kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. So ako na rin na-mention sa una, ako na ibalik. Mo ni ang mga organs or mga tissues nga pwede i-transplant. Di ba? Namoy driver's license. Dito sa inyong drive, kung namoy driver's license, di ba nasa driver's license, nakabutang sa likod. What organ ang imong i-donate kung mamatay ka? Kung i-check nimo to tanan dito. So ang imong sa may pwede makuha, mo na ang mga pwede. Pwede ang imong heart, imong lungs, imong atay, imong kidney, imong pancreas, mga organs, mga tissue like cornea, valve sa kasing, pwede kayo. Ang imong panit, ovarian, bone, and bone marrow, muna siya. So kining tawhana, kung halimbawa si Paula namatay, kining ang part pa, pwede natin itulik na yung tawhana. Ako nagpirma ko sa akong tiyo. Tanan yun. Una pag mamatay ko ting, no? Ina din ako rin, nagpirma ni siya para mapuslan yung tanan. No? Okay. Kung mamatay ko, pero kung matay rin kita. Ang pangutana, kini nga mga organs, gikan ni sa laing tao. Gibutang aning bagong lawas. Gitawag sa nga organ transplant. Sa Bible, gitawag na siya baptism by the Spirit. Ambot pasabot, sa dihang ito midawat ka kang Jesus na bilong ka na himo kang part sa lawas ni Jesus. Di ba? So asa may mo gusto? Dili ka part sa lawas ni Jesus o part ka sa lawas ni Jesus? If you are a heart, kang kinsa nga body ka gusto mo puyo? If you are a heart, kung kasing-kasing ka ba, asa kang lawas gusto mo puyo? Kay Jesus o kay Piolo? Yan. Kung ikaw, usa ka kidney, asa kang lawas mo puyo? Kay Jesus o kay Iman? Binako kay Jillian. Lindit sa showbiz, okay? Okay. So kinsa man sa inyo ang wa kanay sa inyong lawas karon? Okay. Modern. Asa man kanya na bilog. Okay. Okay. Modern na. Amo ba ganahan daw ani ang healthy yun sa ilang kini mo healthy. Ano dili kaya one. Kung wa mo kanay sa inyong lawas karon ay kabala ka. Kaya yun pa si Apostol Pablo. Maganahan mo sa inyong lawas. Una may mga reklamo kay sakit inyong bata, sakit inyong rheuma, arthritis. Nirubayo na. Okay. Yan sa 1 Corinthians 5. Atong hibaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong, okay. Kining lawasan ay kitawag ni siya nga balong-balong lang or 10 or payag. Kung kining lawas, kung kita mo biya na ni aning balong-balong, mabungkag na, kita may usa ka tinuod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot. Balay nga walay katapusan sa mga langit. So kung kining lawas sa kining dahatag mga bawal palatian, sige lang kining lawas sa mga earthly maguni siya. Pagbiya nato ang lawas sa tagaan taon niya sa Ginoo lawas nga dili earthly. Lawas nga heavenly. No? Lawas na di na magsakit, lawas na di na mamatay. Dili siya limited by time and space. Pag muha na ka ato ko sa Mars, muha na ka sa Mars. Muha ato ko sa Pluto, muha na ka sa Pluto. Muha ato ka sa lain nga universe, makikita ka ni Spider-Man. Tanawan.
Di ba? Mga omnib, itaw nila mga lion universe. Sa leader na, pero nasa Bible, kung ikaw ay glorified body na isa ka heavenly body, wala na kay panuhot, wala na arthritis, wala na sakit-sakit. No? Di na magamit tong paghilot ni Papa Mike kasi. Okay. So, bringing it home. Does the heart's loyalty stay with its first love even if it's moved to a different body? Diba, napunta na naman. For example, si Ricky, nakay gihigog makaron Rick, huwag ipitik sa imong kasing-kasing. Unya, namatay ka. Ang imong heart, gibalhin, kay Nunoy, kasi Nunoy, ang heart niya, tauton man. So, gibalhin siya, gitanggal to yung heart, imong heart, gibalhin sa iyo. Donor eh. Ha? Donor siya. O, donor ka, kaya namatay mo ka. Ang pangutana, nabalhin naman itong Nunoy imong heart. Ang ipitik ba ito nga heart? Ang ipitik ihapon sa imong heart o ang pinitik ihapon ni Nunoy? Ha? Ya kay yaman ang mind. Yan. Ang pasabot, ang tanan nga transplanted organs muubig yung kung kinsay tag-iya sa mind. Kaya intindihan tayo mga kapatid? Dili mo, sunod nga. Sa una, ang pras na ako siya man. Ay, parang ginapangitan niya karon. Dahil naman yung heart din sa mga comics na siya o radyo na siya. Hindi. Ang ano man na. Para siya yung radyo na siya. Kung itong kisay gihigog man mo na, bisa pa magkulit-kulit ang kasing-kasing na yun. Kisay gihigog man mo, magpabilin dito siya. Gawas kung usaray mong hinigog man. Okay. So, sa may application, kinsa na may aming ipitik sa imong kasing-kasing karon nga nahimo na kang bayad sa awas ni Kristo. Una mabasa kay Bible, mo ka Lord Jesus, kinsa may imong ipitik Lord? Kinsa may imong hinigugma? So ang tubag ni Jesus, ang akong higugma, gusto na ko ang tanang makasasala, makadawat sila na ako, ma-disciple sila. Hindi na ko gusto mamahigit mo sila. Muna na dapat ang ipitik sa imong kasing-kasing. So you, us being part of the body of Christ, our love, no, our love for God and love for people, mualain yun kung sa gihigugma ni Kristo. And the last one, He seals us. Okay? So, gisilyuhan ta. Diba, pag wato ka sa notaryo publiko, magpahimo ka mga affidavit. Pag kuman, mo, diba, mga whereas, I am Ronel, Obligal Age, resident of Purok City, ano siya, kata-kata, pag kumayan na, pag pirma, di man abogado o pirma na, sekretary raman. Pero doon ay silyo, kato nga silyo to sa mga abogado. Silyuhan siya. So pag iyon pa sa Bible, Ephesians 1:13-14, nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa maayong balita sa inyong kaluwasan. Nga kaniya usab sa mingtuo kamo. No? The moment we believe the gospel, sa kanyang gospel, na si Jesus namatay sa atong sala, kasi kilubog o nabanhaw. Sa diyang bituo ka sa gospel, bituo ko nga si Jesus namatay sa imo nga nalubong sa akong nabanhaw. Dili lang nga napasaylog na luwas ka. Iyon pa din sa mingtuo ka mo, gipatikan ka mo sa Espiritu Santo na mao sa nasaan. Na mao ang pasalig sa atong kabilin alang sa katupsanan sa iyang kaugalingon na naangkon ngadto sa pagdayeg sa iyang iman. So unsa ang function sa seal o sa silyo? Mo ni ang upat ka mga biblical meaning, historical and spiritual meaning sa seal. When you are sealed, it means you are owned by someone, and we are sealed by the Spirit of God, therefore we are owned by God. Ang silyo is a security, di ba? Kinsa sa inyo, di ba pag mupalita o gasol, di ba na ay silyo? Katong taklob niya, na ay silyo. Di ba ang injection, nakasil ang kuhan, di ba nakasulti niya, nga ayaw gamitan kung na-broken ang seal. No, di ba sa unang panahon, magdili pa uso ang AIDS.
Katong elementary ka sa una pastor, pagting bakuna na, Isa na yung dago. kung sa rin dagong, mag-bleed na rin na ha, pag anak. Patay. Yes, roots. Next, ulit next, no? Muna sa unang panahon. Oh. Pero nabot ang, di ba, nalainan mo, no? Oh. Sugot mo inanag, yapon ka ron? Oh, di na. So dapat, usa ka injection kada tao. Ya, pag doon ay injection sa imo, dapat silyado yun ang imong injection. Kaya nga naman, ang silyo, protection, security and protection, na dili contaminated, imo nga dito. And then, authenticity. Unsa may, di ba sa ang silyo, labi na sa unang panahon, di ba magtanaw mo mga Korean movies, nga sa magtanaw may mga kingdom sa mga movie. Pag ang messenger magdala og sulat, lukoton siya. Doon ay papilit niya kandila o gisilyuhan sa singsing sa hari. Yan. Uy, suko ni sa hari, oh. Uy, silyado. Ito na sila kay silyado. Boy. Authenticity. And then, a guarantee. Down payment na meaning lukaton yun ta sa Ginoo. Muna, ang mga walay Holy Spirit, balik ni Jesus, kung pre-trip mang galing, pagbalik ni Jesus, katong way mga silyo, bilin. Nanado na yung tapat ko na na silyo. Ayun naman sa mata. Okay. May lasa pa. Bilin na, may sa mata. Okay. So, sa pangutana, asa man niining upat ang nakalipay, mas nakalipay ni mo nga naan mo karon. Nalipay ba ka nga you are owned by God or you are secured and protected or authenticated ka nga anak yun ka sa Ginoo or baka malipay nga guaranteed ka na balikan yun ka sa Ginoo. No? Una nga, usay ka ng si Ate Jing magod kay updated magunit sa kanahitabo sa isa kay tungod kay follower ni siya ni Amir, no? Kung pwede mo follower ni Amir ato mo sa Facebook Telegram si Amir Manggod Charfati wala pa na niyo sa BBC o sa CNN naka posted siya kay connected man siya sa CIA o sa mga IDF, no? So kung magtanaw ka sa mga balita unsa kay meaning ani magpadayon bagtaas ang gasolina o crudo? 130 na ba ito karon, no? Ha? Oh. What if kung mahimong 330? No? Moto na ang may sa tawag ani ka ng saan nila may tabo? Baklay na ang tagbalik ani. Basta What if kung mahurot ng ilang mga missile pag binubayan na sila og nuclear o mga nuke ang mga matay kitang tanan. Makita din mo nga nining kinabuhi wa gyud sigurado. Di ba? Sabihin ka nga ako sure na ako kaya nakabayad ako i-spill ko pag-ibig. Kasi pag nakapulipid na ka kung mauptan ka sa missile sa Iran, patay ka. Di ba? Ako establish na ako kaya naanak ko 'yung trabaho, naanak ko 'yung balay uluti. Kung mauptan gyapon kag missile, wala gyapon. Ako bahala wala ko ni anak basta ako ihigugma. Niya kasi may mga natugpahan sa missile. Nining kinabuhi awa gyud sigurado. Bisan pag economy sa Pilipinas, dili gyapon sigurado. Ang buta lang gyud niya sigurado ta. Kung ang Holy Spirit na sa ilang kasing-kasing, nigbalik sa Ginoo o yung kasarap sa balik. So kung kinsa sa ato diri ang wala pa midawat ng Jesus niya Lord and Savior, naghatag yapon mo chance. Okay? So idukoy niyo mga ulo, ipiyog niyo mga mata, huwag pa niyo dawata si Jesus, sulti isa ang mga bakambo. Tingin na siya nga, Lord Jesus, nasabtan ako Lord, nagkikinahanglan ka na ako. Nasabtan ako Lord nga, namatay ka sa cross, uli ka na ako. Ikaw lamang ang manluluwas, ikaw lamang ang makapasaylo, o makatubos ka na ako. Lord Jesus, ituuhan ta ka. Dawaton ta ka nga akong Ginoong manluluwas. Aron maka-appeal ko sa rapture inyong balik niyo. Salamat sa imong gugma, Lord Jesus. Amen. Mga igsoon, ato lagi i-review. So,
Kung magtanong ka sa atong palibot karon, grabe na ang atong daghan na problema sa atong palibot, no? Financially, economically, tibuok kalibutan. Way kasiguruhan kung asa pa mo padulong ni atong mga problema karon. Pero salamat sa pulong sa Ginoo na nag-remind ka nato. Bisa kung sa'yo may tabo. Nakakita yung Holy Spirit. Nagkanunay, nagatudlo ka nato sa tama. Naghatag ka nato o bagong kinabuhi o bagong direksyon. Naghimo ka nato nga membro ta sa lawas ni Kristo. Nagsilyo ka nato na naatay ka siguruhan sa ato. Amen na mga igsoon? It's nindot ang tanan. Let's pray. Father God, salamat kayo o God nga bisag niining kinabuhi walay kasiguruhan. Apan aduna kami kasiguruhan tungod kay ikaw nagsaan man nga ang tanan nga mitog minawat sa imong anak na si Hesus Kristo na himo ni imong anak. Ug ibutangan nimo sa imong Holy Spirit. And we pray, O God, nga sa magkinabuhi kami sa matag adlaw, may kinabuhi namo ang spirit-filled life na dependent kami sa leading, dependent kami sa conviction, dependent kami kung asa kami i-lead sa Holy Spirit. Kung naduna kami mga personal na problema, naduna yung mga challenges sa kinabuhi, masaligan na mo yung balang Espiritu o God na maghahatag ka na mo sa joy and peace, maghahatag ka na mo sa tubag sa among mga pangutanan. Tuloy kami o God na kini nga panalangin, kini nga privilege, kini nga right nga imong gihatag ka na mo among kinabuhi. Nga among i-acknowledge kanunay sa among kinabuhi ang presensya sa Holy Spirit and teach us o God to live according to your will. I-acknowledge na mo kanunay o God. You're a holy God and we live exclusive para kanimo lamang, God. I-acknowledge na mo imong holiness, I-acknowledge na mo imong Holy Spirit. Thank you for speaking to us, God. Hindi mo ipag-ampo. In Jesus' name, Amen. Are we blessed? Amen. We see one more side. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry. Karon ang buong mga samahan ug ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang pagkidait, ang kalinaw sa balang Espiritu
Kauban ka nato karon hangtod sa balik katapusan.